Hello there and welcome back to our Joyful Journey Canada. So, kaninang magang-maga nga po ay naka-receive tayo ng message mula doon sa ating consultant. Tapos sabi niya, hello, good morning. Tayo ay naka-receive ng email from the immigration at paki-check mo na lang doon sa inyong email, no? So, yun sabi sa text. So, syempre ako kinakabahan ako dahil, di ba, for background lang muna tayo, no? So, ako po ay HCCP or under na Home Child Care Provider. So, caregiving po ito. Dalawa yun, HSW, yung home support worker, and Home Child Care Provider. So, dumating po kami dito ng 2023, pero way back 2019 ay nag-apply na po kami dito sa program na to, no? Pero 2023 lang din kami nakapunta dito. So, that's 4 years of waiting bago kami makapunta. And then, 2023, nag-start na po. April, nag-start na yung aking work experience kasi we needed ngayon, no, pinakamababa na ngayon, 6 months na work experience. Pero yung sa akin, 1 year ang in-indicate ko doon. So, from April of 2023 to July, yun po ang naging tinakbo ng aking application. To July 2024, last year, nag-apply na po ako. So, more than 1 year yung aking binigay na work experience, no. So, nung July, tapos parang walang balita doon sa mga application, no. July, August, September, October, November, December, January. Bago ito, sabi sa akin nung isa kong sister, no, sa MFC, sabi niya, kami noon mga 6 months, nung ika-6 months, saka nagkaroon kami ng ganito, tapos dire-diretso na yon, saka lang daw parang naramdaman yung pag-usad ng paper, sabi. And then, so ako naman, okay pa, no, kasi wala pa naman yung ika-6 na buwan. Sabi din naman nila yung ika-6 na buwan daw, dun magkakaroon ng Pero this does not apply to everybody, ha. Minsan, ang bibilis, gaya yung minsang yung isang sinasabi nung consultant ko, may client siya, 2 months lang, meron ng sa kanya, meron ng balita doon sa papeles. So, kami nga ngayon, ang namin is 6 months, tapos eto na yung email na pinadala sa amin. Ayan, so ito po siya, no. So, basahin natin. So, this letter refers to your application for permanent resident under Home Child Care Provider class. We have received and assessed your proof of work experience to support your application for permanent residence. It has been determined that you meet the eligibility requirements for permanent resident status as a member of Home Child Care Class Provider. Yan, di ba? Saya-saya. Yun nga, talagang wala kaming pagsidlan ng kasiyahan kanina. Although this is not yet an official PR na sa amin dito, but alam mo yun, ang laki-laking bagay na to. And I think kapag naka-receive ka na ng EL, you only have to wait for the final ng iyong PR, no, kasi meron pa silang mga hinihingi na dokumento after na to. So, tingnan natin, So, in-indicate din dito na it also has been determined that your family members included in your application meet the eligibility requirements, namely, yung aking husband and yung aking mga anak. So, sabi din dito, this acknowledgement does not grant your status in Canada. A final decision will not be made until all remaining requirements have been met. If applicable, all of your family members, both in Canada and abroad, must pass background checks even if they are not applying to join you in Canada at this time. So, kahit hindi pala akampanihin yung iyong halimbawa, husband o yung iyong mga anak, lalo na yung mga 18 years old pataas, no, nagba-background check pa rin ang immigration para just to make sure na ikaw ay eligible din. Tapos, passports of yourself and your family members must be valid for the duration of your stay in Canada.
You must also maintain your status while in Canada. So, while waiting, habang wala pa yung PR paper, kailangan talaga ay may status. So, wag nyo pong hahayaan na although may eligibility letter na tayo, wag nyo hahayaan na mapapaso yung contract natin, no, o yung status natin dito. So, mamaya, itatakil din natin yung na yan. So, ngayon na nga, kasi baka makalimutan ko siya mamaya. So, tinanong ako nung aking consultant, no, kung gusto ko daw bang mag-apply for Bridging Open Work Permit. Kasi nga, pwede naman na dahil may eligibility letter na. Ito na yung inaantay namin na in principle, no. Bridging Open Work Permit, syempre additional na gastusin din yon. Kaya lang ang problema kasi kung magbe-Bridging Open Work Permit ako, sinabi din naman ng consultant ang mga niya. Pwede kang, may client ako, 6 months na yung Bridging Open Work Permit, wala pa rin. 6 months nang mahigit yung application, yung eligibility letter niya, wala pa rin PR. So, bahala kayo kung ano ang pag-usapan nyo, kung anong gusto nyo gawin kung magbe-Bridging Open Work tayo. So, syempre, sabi niya, hindi ko naman sinasabi na ganun din yung haba ng ipaghahantay. Pero, syempre, iba-iba naman sa bawat individual yung yung processing time. So, ako din nakikita ko dun sa iba, may mga matagal, may mga maikli. Sabi ko, paano po kung hindi na ako mag-apply and then mapapaso ang visa namin kasi next April next year 2026. So paano po 'yon, sabi ko. Doon pa lang po ba kami mag-a-apply ng Bridging Open Work Permit? So sabi niya naman, no need na kung hindi na kayo mag-a-apply ngayon, no need na for Bridging Open Work Permit. Mag-ano na lang ng parang maintained status, ganun while waiting for the PR, kung talaga aabutin ng ganun ka haba yung pag-aantay. Kaya tinitingnan ko din kasi kung mag-a-apply yung Bridging Open Work Permit ay yung aking bunsong anak na si Henzo. Syempre, nakikita nyo naman yun na minsan sa mga videos. Ang lit-lit pa nun. Hindi pa naman siya, wala pa siyang daycare na pwedeng paglagakan sa kanya, no? Meron akong kinontak dito. Actually, 2 yon. Kaya lang, wala pa silang spot. 1 taon nang mahigit yun na nandito yung bata kasi dati na namin yun ipinila na namin para hindi na siya mag-aantay na or hindi kumbaga umaandar na yung pag-aantay. Kasi dito sobrang tagal din ng waiting time para dyan sa ma-include yung anak mo sa daycare. So ayun, so hanggang ngayon wala pa. Siguro kapag may approval na or may pwede na siyang i-accept dun sa daycare, saka ako pwedeng mag-apply ng Bridging Open Work Permit. Kasi nga, hindi naman pwede dahil yung husband ko natutulog siya during the day. Kapag gabi kasi ang work niya. So, yung aking anak ay medyo syempre needy pa yun, iyak-iyak pag nalulungkot, ganun, pag may hindi siya malaman na kung paano gagawin niya doon sa nilalaro niya, mag-iiyak yun. So madidisturb naman yung tulog ng husband ko. Kawawa din naman, no, puyat sa trabaho tapos sa umaga hindi siya magkakaroon ng maayos na rest, no. So yun, syempre, ang importante sa amin talaga yung welfare ng bawat isa, yung health lalo ng husband ko, very important yan sa amin. So sabi ko, wag na muna hanggat hindi nagkakaroon ng si Henzo, ng spot si Henzo para sa daycare. So ayun, tapos what else? Tingnan natin yung mga kailangan pang i-accomplish o requirements, no, na hinihingi nila para sa final approval, and kung ito ba ay hindi naman kaya naman natin to. So we require new current forms for you and your family members. All family members 18 years of age and over must have a scheduled a background declaration and additional family information form completed. So yun lang naman din pala, kung nagtatrabaho, kailangan nila ng background declaration. So, wala naman akong mga anak na over 18, so wala naman magiging problema dito. So, kailangan lang daw NA or non
kapag sa mga sections that do not apply. So, this will just, pinapakita ko lang din ito sa inyo, para pag kayo naka-receive na din, ganyan lang naman din yung laman niya. So, hindi naman siya nakakatakot na kung ano-ano pa yung dapat gawin. Ganyan. Mag-update lang kayo talaga ng mga information about sa inyo. Like, for example din, kung lumipat kayo ng bahay, so, syempre, mag-update din kayo, ng mga, ganyan, mga kailangan nilang information about you. Ayan, so, wag daw maglalagay ng self-employed or worker. Kasi that is not acceptable, sabi nila. Ayun, kailangan meron ka lang 30 days update to submit the information requested from the day you receive this letter. Kapag hindi ka nakapag-submit all of the requested documents, you must inform us within 30 days of the date of this letter explaining that you are not able to provide and why. Failure to inform us may result in the refusal of your application. So, yun ang napaka-importante, yung kailangan mong kasi, diba, andito ka na isang isang step na lang, tapos hindi mo pa magagawa. So, I don't think naman na meron pang mga hindi tumutuloy, pagka andito na sa state na to. So, ito daw yung may isa pang kasamang paper. So, ito, when should I contact IRCC? Ito yung mga bagay na kailangan mong sabihin sa kanila. Changes in your personal circumstance such as birth or adoption of a child, death of a family member, a marriage or a divorce. Please indicate in your written statement whether your new spouse or child is in Canada, her status in Canada, and whether or not she is to be added to your application. If your spouse or child is a Canadian citizen or permanent resident, please provide a copy of their document which details their status in Canada. So, yeah, kapag kayo ay nag-divorce, or naghiwalay, tas nagkisama ka ulit, wag mo namang gagawin muna yan sa gitna ng pag-aayos mo. So, 'di ba? Ang hirap nang mag-antay tapos dadagdagan pa ng mga ganitong 'di ba? Ayan. So, syempre kaya lang minsan nga may mga nangyayari na ganyan. Pero wag mo nang dagdagan pa. Kung halimbawa naghiwalay kayo, ganun, wag ka na muna humanap ng iba pa kung sino ang iyong kung magpakasal ka ba ulit, kasi i-add mo na naman yan. Ayan, saka ka na magpakasal kapag ikaw ay PR na. Ayan, tapos kung may pinanganak kang bata dito, ayan, so i-update mo lang din yon doon sa change of contact information sa email, mailing address, and telephone number. Appointment or change of immigration representative or designated individual. Kung nagbago ka ng iyong representative or immigration consultant, kailangan mo din silang i-update. Decision to withdraw your application. So, ayan, if you find out na siguro, while waiting, tas napag-isip-isip mo, or may mga nangyari sa buhay natin na nag-decide ka na hindi ka para sa Canada, or mas makabubuti kung uuwi ka muna or uuwi ka na sa Pilipinas for good, kailangan din ay syempre sabihin mo sa kanila yan to withdraw your application. Pero napakasayang naman din kaya nga kanina tinatanong din ako nung immigration consultant ko, sabi niya nakaka-receive naman na ba kayo ng ganito? Yes po ako, ate, nakaka-receive kami ng ganyan. And yung husband mo, okay naman yung work niya? Opo ako. So, I hope ay worth it naman yung paglipat nyo dito. Sabi niya, very excited din siya para sa amin. Talaga. Kasi syempre, din yan para sa kanila. Yung stress mo, ganun din yung sa kanila, diba? Sa mga consultant. So, sabi niya, I hope, worth it yung paglipat nyo dito. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, yes naman po ate, worth it na worth it. Dahil yun palang fact na andito kaming sama-sama na papalaki namin yung pamilya namin dito. Talagang ibang klase
Tsaka lalo na ngayon, nasa state na rin kami ng, syempre, tumatanda na kami, hindi na ganun ka, although mas mature kami, parang iba na din yung emotional need namin sa isa't isa na magkasama. During the early time of our marriage, parang kayang-kaya namin, no, na magkahiwalay. Pero ngayon, na habang tumatanda, ako nga, pag nakikita ko na tumatanda na yung mukha ng asawa ko, sabi ko, yun yung fulfillment ng dream ko, no? Yung makita siyang tumatanda. Yun talaga. At sinasabi ko sa kanya, lalo siyang gumagwapo, ganyan, no? Para sinasabi niya, kasi parang ang tanda ko na ba? Hindi ka, ako lalo kang gumagwapo. Kasi para sa akin, yun ang fulfillment talaga ng buhay ko. Yung makita ko na magkasama kami na tumatanda, nagkaka-wrinkles, nagkakaputi na ng buhok. Kasi 'di ba, ibang ano 'yun eh. Hindi 'yun matatawaran ng salapi. Dito pwede lang kaming magtipid. Pero yung mga time na halimbawang nasa malayo siya gaya yung dati. Hindi na namin mababalik 'yun, no, yung mga ganon na time, pero dito tipid lang ang gagawin namin. And andito kami na magkakasama lahat ng buong pamilya. So, ayun. Tapos, kagabi, naalala ko pa kagabi, nag-pray kami nung mga anak ko. 3 kami. Yung 2 malaki, si Ate Hana, si Kuya Johan, tsaka ako, nagpe-pray kami. Tapos yun, pinag-pray nila na sana po, ano naman na yung PR namin, gano'n. Pinag-pray din ng mga anak ko yun, tsaka ako din, kapag nagha-household kami. Tapos ayun, talagang when the time is right, no, ibibigay ni Lord. And sometimes yung when the time is right na yon ay nasa sa iyo yon, nakikita niya kung ready ka na. And para sa akin, ano, in my personal journey ay parang pinakita niya lang sa akin na kailangan ay isuko mo talaga lahat sa kanya. Kasi nitong mga huli, parang nag-iisip na rin kami, umaabot na kami sa thought na basta sana, sana bigyan pa tayo ng mga kahit 3 taon pa dito para makapag-ipon. 'Di ba? Nababanggit ko naman yan sa vlog ko, sa ibang videos. Makapag-ipon man lang para sa pag-uwi, tapos para sa negosyo. So, yun na lang yung hinihiling namin, kung halimbawa hindi kami ma-PR. Basta wag lang ma-refuse kaagad-agad yung meron pa sanang matagal na time para kami ay makapag-trabaho or yung asawa ko para naman makapag-ipon-ipon pa kami dito. So, yun na lang. Hindi naman kami sa sumuko sa hinihingi namin kay Lord. Pero, kumbaga ay inaccept din namin na bahala ka na, Lord, sa kung anong ibigay. Tapos paghandaan na din natin kung halimbawa hindi ibibigay sa atin. Basta kami, ang inaano namin is kung anong bibigay ni Lord ay para the best yun para sa atin. Yung kumbaga yun ang the best path for our growth para mas mapalapit sa Kanya. And I felt this time talaga mas napalapit din talaga ako kasi sabi ko nga, iniisip ko dati yung mga ngayon na bago na papasok dito sa program na to, 'di ba? Parang nakakainggit. Pero nung totaling sinuko ko 'yon, na sinabi ko nga na nag-reflect ako sa sarili ko na ba't ganun yung nararamdaman ko. Hindi ko dapat nararamdaman yung ganon kasi opportunity yan for them para maayos, mas mabigyan nila ng maayos na buhay yung pamilya nila. Ganon din ako before, 'di ba? So dapat unang-unang makakaunawa doon sa plight nila and sa situation nila is ako na dumaan sa ganong proseso, na dumaan sa ganong phase ng buhay na nangangarap, 'di ba, na makapunta dito. So, ayun, parang it's a very personal experience talaga Ito, journey talaga ito para mas makilala mo yung sarili mo, mas ma-evaluate mo. Dapat open tayo sa mga ganyan. And mas makilala mo si God lalo dito sa journey na ito. So, ayun lang. Lahat ng mga nag-aantay, kapit lang po tayo. Darating din po tayo dyan. And I hope and I pray na yung patience ay lagi nyong ipapractice. Tapos yung faith kay Lord. Kasi kasama yan sa patience, no? Yung virtue ng patience, parang intertwined yan sa faith natin. If we are faithful enough para tanggapin kung no matter how long it takes,
ano ni Lord yon, kumbaga ay yun ang inilaan na journey ni Lord para sa atin. And sometimes at gusto niya lang is for us to wait, for us to reflect, for us to be ready doon sa blessing na ibibigay niya. So ayan, let's pray for each other po para sa katuparan ng ating mga pangarap. Thank you for watching and God bless us always.